Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag at with evidence. Naku po mga kabibig, na fast check si Zaldico, si Congressman Zaldico, ni Senator Joel Villanueva. Nako mga kabibig, ibinahagi ni Senator Joel Villanueva, mga kabibig, sa isang interview na kung saan, ito gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa 61 billion billion ang pinag-uusapan natin. Hindi milyon, billion na 61 billion flood control projects funds for 2023 and 2024 allocated for Bicol Region. Nako, paano yan? Ang laki pala ng perang inilaan para sa DPWH para sa flood control project. 61 billion for 2023 and 2024. Nasaan na? Bakit binaha? Sabi pa ng isang netizen, kabibig, yung flood control project, yung magkukontrolo ng baha. Pero kung hindi talaga makaya ng control project ang baha, natural, ano talaga yan? Masisira talaga yan. Kung talagang pulido ang control project, pinag-isipan kasi bilyones perang nilabas ng gobyerno, oo nga, there's a possibility na talagang babaha, pero hindi ganitong klaseng baha na we are not expecting na mangyari. Lawakan natin ang ating pag-unawa tungkol sa flood control project. Kinokontrol ang pag-flow ng baha para hindi talaga mangyayaring katulad nito na lagpas tao, na lagpas bahay pa. 'Di ba? Huwag yun namang depensahan ang flood control project ni Pangulong Bongbong Marcos na wala kayong solid evidence. Ito sabi ni Senator Joel Villanueva na kailangan nating malaman. So it means gusto niyang maimbestigahan itong 61 billion 61 billion flood control project funds for 2023 and 2024. Pero itong si Zaldico, mga kabibig, sabi niya, bilyong pisong budget sa Bicol flood control is fake news. Na-shock ako. Fake news daw, kabibig. Sabi ni Zaldico, hindi daw totoo yan. Nako, pinabuloanan ni ako Bicol Party List Representative Zaldico, chairman ng House Appropriations Committee, ang kumakalat sa social media na napaglaanan umano ng bilyong pisong budget ang flood control sa Bicol Region. Sa katunayan, ayon sa pahayag ni Ko ngayong Biyernes, October 25, ang Bicol ang isa sa may pinakamaliit na alokasyon sa National Road Infrastructure at Flood Control Projects Road dahil mas prioridad ng Kamara na iuugnay ang lahat ng flood control initiatives ng gobyerno sa water management system ng National Irrigation Administration or NIA para sa food security. Sabi ni i-share ko sa inyo. Baka sabi niyo gawa-gawa ko lang ang chismis na ito. Hindi ko to gawa-gawa Basahin natin kung ano ang statement ni Zaldico bago natin i-discuss yung sinabi ni Villanueva. Ito Zaldico, there is no truth to the alleged billion peso appropriations for Bicol flood control. In fact, the region's funding for national roads and flood control are among the smallest in the country. Paglilinaw ni House Appropriation Committee Chairman at ako Bicol Party List Representative Zaldico. Paano mo kaya yan madidepensahan, Zaldico, kung ito ang isasagot ni Villanueva sa'yo? Na, ito i-share ko sa inyo kung ano ang nalaman ni Senator Joel Villanueva. Nako, magkaalaman na talaga, kabibig, kung sino ang nagsisinungaling. O sino nga ba ang sinungaling, kabibig? O share ko, kabibig Ito Ito na.
Senator Joel, wala daw. Fake news daw, Senator Joel Villanueva, sabi ni Zaldico. Ako, Bicol Party List. Now, pinakamaliit daw ang Bicol region for the flood control project funds. Go. Kasi pag flood control budget, tayo yung laging natatanong. Nakita ko lang dun sa social media na yung sa Bicol region, sabi 9 billion yung flood control program sa Bicol region for 2023 or even 2024. Hindi po totoo yun kasi in 2023, sa DPWH alone, 29.4 billion ang budget. 29.4 billion ang budget? Eh bakit sinabi ni Zaldico nga maliit lang ang budget sa big? Ay ano ba naman yan, Zaldico? Akala mo, hala, sinabi ni saan kami maniniwala? Kay Senator Joel Villanueva na may data? Naku, ito pa. This year, for Bicol Region 2024, ang budget for flood control ng DPWH ay 31.9 billion. Ay, pinataas from 29, naging 31. Tinaasan. So ano ang nangyari sa pera sa 2023? Kasi na-fact check kayo ni Christine. Ang bagyong Christine ang nag-fast check sa bilyong-bilyong pera para sa flood control project. At ngayong 2024, tinaasan pa, naging 31. Eh, naku, Zaldico, sabi mo, pinakamaliit kayo ng ano ha, na ibinigay na ano, na punto dyan. Eh, paano to? So 2023 and 2024, meron kang 61.42 billion na budget for flood control in Bicol region alone. So ito dapat tignan nating mabuti sa budget deliberation kung saan ba talaga napupunta to, may impact ba talaga itong ginagawang flood control projects and programs ng ating pamahalaan. And if you would recall, I even mentioned sa plenaryo na 1.44 billion a day ang ginagastos ng pamahalaan. Kasama na po dyan, hindi lang DPWH, nandyan yung DENR, nandyan yung Climate Change Commission, nandyan yung MMDA at ito ang dapat asikasuhin sa Kamara, sa Congress. Ito yung dapat imbestigahan nila. Di ba mga kabibig? Para sa lahat ng tao ito eh. Yung drug war nyo, para saan yan? Yung drug war investigation. Tapos na si Duterte. Naranasan namin mamuhay ng tahimik. Marami nagsabing maganda ang drug war ni Duterte. Naranasan naming manahimik. Tahimik ang buhay. Ngayon, kay BBM, naranasan namin ang baha. Hinahanap namin ang flood control project, bilyones ang nirelease ng ating gobyerno. Ito dapat ang pinag-uusapan. In aid of legislation, maghanap ang netizen na saan na ang bilyones. Pera namin yan. Tax namin yan. May karapatan kaming magtanong sa mga politiko, magtanong sa gobyerno kung paano nyo ginasta at nasaan ba ito. Ano mga kapibig? Tapos sabi nyo, wala kayong karapatan kasi ano, ganito, ganyan. Ay, huwag naman pong, huwag nyo naman pong lukuin. Ito ang dapat pag pinag-uusapan sa Kongreso. Ito ang dapat pinag-uusapan sa Senado. Dapat maglaan kayo ng oras para panagutin ang mga kurakot na opisyal kung sino man sila. Hindi yung porong para matabunan ang totoong problema ng bansa. Ang problema, ito, flood control project. Pagbabaha, problema ito ng bansa. Para matabunan ang problemang ito, ay dapat focus na sa Duterte. Dapat focus na sa EJK. Dapat focus na sa Duterte. Yung OVP budget. Naku po. Maraming nakikinabang sa OVP satellites. Maraming taong natulungan ng OVP. Ito maraming namatay sa baha. Naku. Iba pang ahensya ng pamahalaan. Thank you. Dapat lang. Palakpakan kay Senator Joel Villanueva. Sana i-push niyo, sir. Sana magkaroon kayo ng investigasyon tungkol sa Bicol region na 61 billion flood control project.
Again, pakinggan natin si Senator Joel Villanueva para malinawan yung mga utak ng ibang tao dyan ba na nagsasabing, uy, fake news yan, hindi totoo yan. Sabi ni Congressman Zaldico, sila yung pinakamaliit na funding sa flood control project. O, makinig kayo. Kasi pag flood control budget, tayo yung laging natatanong. Nakita ko lang dun sa social media na yung sa Bicol region, sabi 9 billion yung flood control program sa Bicol region for 2023 or even 2024. Hindi po totoo yun kasi in 2023, sa DPWH alone, 29.4 billion ang budget. This year, for Bicol Region 2024, ang budget for flood control ng DPWH ay 31.9 billion. So 2023 and 2024, meron kang 61.42 billion na budget for flood control in Bicol Region alone. So ang laki pala. Pero ano ang sabi ni Zaldico, kabibig? Ano ba ang sabi ni Zaldico? Ito ang sabi ni Zaldico, ha? Baka sabihin niyo naman gawa-gawa. Ito ang sabi ni Zaldico para magkaalaman tayo. Sabi ni Zaldico, ito ha? There is no truth to the alleged billion peso appropriations for Bicol flood control. In fact, the region's funding for national roads and flood control are among the smallest in the country. Sila ang Bicol yun ang pinakamaliit. Yan mga kabibig. Yan ang sagot ni Zaldico bilang kongresista, representative sa Ako Bicol Party List. Anong masasabi nyo dyan? Luis Tro, ano masasabi mo? Di ba taga Batangas ka? At kung ano-ano pang Batangas, di ba? Sa Bicol, di ba? Naku, mga kabibig. Mga kongresista, young guns. Anong masasabi nyo dito? Congress under Speaker Martin Romualdez, sabi ni Ko, is ensuring that all flood control initiatives are connected to NIA's water management system. This approach ensures that this project contribute directly to our agricultural needs. I was wondering, bakit puro Martin Romualdez? Si Martin Romualdez, siya ba ang presidente ng ating Pilipinas? Parang naguguluhan na ako, sino ba talaga ang presidente? Si Bongbong Marcos or si Martin Romualdez? Kasi bukang bibig ng mga kongresista, the best Speaker of the House, Martin Romualdez. Kawawa naman si Bongbong, parang init sa puwera. Parang walang nagawa si Bongbong, no? Parang si Bongbong ba, parang sa Bisaya sa Bisaya pa mga Bisaya, pakapin sa bubot. Pakapin sa bubot si Bongbong Marcos. So naka-highlight talaga si Martin Romualdez. Binigyan ng limelight si Martin Romualdez. Kasi lahat ng kongresista, magpasalamat tayo na dahil kay Martin Romualdez, meron tayong tupad, IX, kung ano-ano pang pinamimigay ninyo. Di ba mga kabibig? Baka sabihin yung gawa-gawa. Eto ang mga komento ng ating mga netizen. Ako, grabe, Ito pala kabibig. Pakita ko sa inyo, ha. May ebidensya si Senator Joel Villanueva. Kung magkano yung flood control project. Yan. Kita nyo naman, mga kabibig. Region 1, ang Region 1, no, merong 44 billion. Region 2, 41. Region 3, 106 billion. Grabe, ha. Region 4A, 51. Ang B, 46. Region 5, 61 billion. Diba? Second to the highest pala ang Bicol region. Ang una, Region 3, 106. Pangalawa ay ang Bicol region, 61 billion. Diba? Region 7 nga, 45 lang. Sa Davao, ang liliit pala sa Region 8, 9, 10. Region 9, 16 billion. 27 billion. Region 10, 11, 20. Region 12, 15. 13, 21. NCR 50. Pinaka-highest, Region 3. Pangalawang highest, Region 5, Bicol, na may 61 billion. Paano yan? Sabi ni Zaldico, hindi na bilyones ang kailang flood control. Galing yan sa DPWH flood control programs per region. So, sinungaling. Sinungaling ang DPWH. Naghahanap kayo, no, sa Mindanao, Basti,
ang liit nga kinabaste o hindi nga naka-ano, naka 1/4 naka 1/2. Di naka 1/2, 'di ba, oh? Pero sa Region 5, 61 billion. Hala, grabe. Oo. Tapos sa Mindanao pa, kinaltasan pa. Awa ha, sa Mindanao, Region 9, from 8 billion, ito tingnan natin ha. Nadagdagan nga, nadagdagan. Hindi pala nadagdagan. From 2023 hanggang 2024 pinataasan, 'di ba? Pero grabe, second to the highest budget ng DPWH for billion for flood control project itong Region 5. Kasama dyan ang Bicol Region. Naku, ano yan? Baka sabihin nilang gawa-gawa ang ano to, ang data. Galing sa DPWH. Ano akala sa DPWH gawa-gawa ng So ito dapat pag-usapan sa Congress to. Dapat ipapatawag ang mga nasa DPWH. Malalaman kasi diyan kung kaninong kongresista, kasi ang mga kongresista humihingi ng budget, di ba? Tapos i-coordinate na sa DPWH, mga ganun yung sitwasyon ba? Laki no, 61. Second to the highest, nauna ang Region 3, pangalawa ang Bicol Region, tapos sabi ni Zaldico na it's fake news. Hala, paano yan? Fast check talaga si Zaldico, ni Senator Joel Villanueva. At gustong paimbestigahan kung saan napunta itong 61 billion na flood control project budget for 2023 at 2024 combined together. Ang bilyones pala ang nilalabas ng gobyerno. Shocking, kabibig. Uy, sino bang hindi ma-shock dito? Ito naman ang komento ng ating mga netizen. Ito, flood control project is one. Quarrying and mining is another. You just can't have one side in equation. Idagdag pa yung mindset at priorities ng LGUs. Tagal ng problema. Kita-kita naman natin, huwag magbulag-bulagan. Ito pa. Over 61 billion, ito ang dapat iniimbestigahan. Buhay ng tao ang naging kapalit ng korupsyon dito. Tama. From RDC. Ito ang dapat imbestigahan. Diba? Nakakaumay na yung Pogo. After the investigahan ng Pogo, what's next? May nakuha ba tayong benepisyo? Wala. After ma-investigahan niya si Duterte, GK, yung drug war, what's next? Ito, imbestigahan itong flood control project kasi malalaman natin kung saan napunta ang pera. Diba? At in aid of legislation, makikita talaga, transparency report ba? Ito pa. Same politicians elected of those who cry for help. So sana mag-isip-isip na ang mga tao ngayon. Lantaran na sa social media. I think meron pa yung social media, mag-check nyo naman. Di ba? Bakit din nalang ilipat ang NBI sa institute? Ay nako. So ito pa ang komento ha. Yung komento ni Zaldico, marami mga netizen ang nag-comment doon. Alam naman nating lahat na mga Duterte lang ang pwedeng gumawa ng mga ganyang bagay. Naniniwala kaming walang kinalaman si Representative Zaldico sa ganitong problema sa ating bayan dahil hindi niya kontrolado ang kalikasan. Malaki ang tiwala namin sa iyo, Nakakatawang komento to ha. Sinisisi nila sa mga Duterte. Sinisisi nila sa mga Duterte ang pagbaha sa Bicol Region. Ang gumagawa daw ng mga fake news ay ang mga Duterte. Si Senator Joel Villanueva na nga nagsabi na 61 billion tapos sinilip nyo sa mga Duterte. Hindi daw kontrolado natin totoo naman, hindi kontrolado natin ang kalikasan. Pero at least, may flood control project tayo na, ang tawag dito, strong, uphold. Yung hindi agad-agad sa isang baha lang, sira na. Dami naman kumakalat ng fake news. Hindi naman kontrolo ni Representative Zaldico ang panahon. Hindi sapat flood control kung wala kayong disiplina sa kalikasan natin. Mga wala kayong karapatang ibintang kay Representative Zaldico. Tama siyang tao. Bakit kay Zaldico nyo binibintang?
Mga maling impormasyon ang kumakalat ngayon. Na-fast check na nga ni Senator Joel Villanueva tapos ngayon maling impormasyon. Ay, nako, nako mga kabibig. So, ano ang iyong komento tungkol dito? Na-shock lang ako ba na ewan ko kung how you able to interpret this issue na yun mga kabibig. Wala 'no, grabe 'no. As in, sinabi talaga ni Senator Joel Villanueva na hindi 9 billion ha. Hindi 9. Actually, di rin naman talaga ang mali diyan si Attorney Harry Roque, 9.4 billion is budget 29 May billion with the budget, but only 9.4 billion budget was completed that year. Oh, okay. So ito pala kabibig, share ko sa inyo ha. May nakita akong ano, post. Oh, para magkaalaman talaga. Post ni Joey De Vivier at ni Tio Moreno. Ito. Oh. Bicol stay strong. 9.4 billion po ang flood control project sa inyo noong 2023. Ito kasi nangyari. Honestly, mali si Attorney Harry Roque at mali rin ang PR ni Christian Albert Gasa defending Zaldico. The truth is, in Bicol region, the flood control project from 2023 to 2024 is 61 billion, hindi 9.4 billion for 2023. 2023, 29 billion, 493 billion. 2024, 31 billion, 142. So total is 61 billion 425. So nasaan ang flood control project? 'Di ba? O yan o. Tingnan natin. Yan ang sinasabi ko kanina, 'di ba? Second to the highest sila. So, 'di ba? Kita niyo naman. Oh. Paano yan? At sinabi pa ni Senator Joel Villanueva. Oh. Nako. Sakit sa bangs. Sakit sa bangs sa mga ano, sa mga support si Zaldico. Sa Ako Bicol Party List. Paano yan? How do you how do you ever defend this digits, this data galing sa DPWH? At the same time na fact check kayo ni Senator Joel Villanueva. Baka sabihin nyo naman, kasi si Joel Villanueva, kontra yan ni Zaldico eh. Baka gawa-gawa lang yan. Anong gawa-gawa? Senador? Magawa-gawa lang ang issue. Panahon ngayon ng baha, panahon ngayon ng crisis, tapos gawa-gawa lang ang issue para masira si Zaldico. Hindi. Ito talaga ang katotohanan. At gumising kayo. Well, troll will remain troll kasi pangkabuhayan nila yan. Ayaw nila, kasi even though alam nila ang tama, babalik ta rin nila yan kasi troll nga sila, binabayaran sila. So wala tayong magagawa sa mga troll. Lumalaban yan nang dahil sa kanilang sikmura. Di ba mga kabibig? O, tingnan nyo lang. Oh. Ay nako, ang sakit sa bangs pala. Ang daming, tapos ang Kongreso, in aid of legislation for 125 million confidential funds ni VP Sara. Ito 61 billion. Bilyonis to kumpara sa milyones. At ang OVP ginagawa, kompleto documents naman ang ibinigay nila sa COA. O ito kaya, kompleto kaya ang documents na maipapakita kung paano ginasta ang flood control project nila? 'Di ba? Ay nako. Ano yan? Naku, mga kabibig. Hirap. Grabe, as in. Ito yung mga komento yung ibang netizen. Ito flood control projects with worth billions. Probably some standard projects have been built just to justify that the plan has done. Sadly, most of the money intended went to the pockets of politicians, contractors, and engineers who benefited from this project. Sad, but that's reality. Totoo naman. So, ano yung komento tungkol dito mga kabibig? Nakakawindang, no? Nakakaawa ang Pilipinas. Ay, nako.
parang lumala yata ang corruption sa Pilipinas sa panahon ni Bongbong Marcos. Noon sa panahon ni Duterte parang takot ang mga politikong mangurap. Kasi ayaw ni Pangulong Duterte ng corrupt na opisyal. Pero ngayon parang lantaran na talaga. Tapos walang hearing, walang any aid of legislation, wala talaga. Parang sayang yung boto natin. No? Kaya ngayon 2025, mantakin nyo, kailangan talagang mag-isip tayo. Kung yung kongresista ninyo walang ginawa, yung kongresista nyo meron, for example, your congressman or kongresista dyan sa lugar nyo, may mga anomalya or alleged anomalies, ay mag-isip talaga kayo. Mag-isip talaga kayo, mag-research talaga kayo, hanapin nyo ang katotohanan para hindi ulit kayo mabingwit, mabudol. Kasi alam nyo, iba na ang fact checker ngayon eh. Kalikasan na. Bagyo na ang mga fact checker ngayon. Ay, di ba? Sabi mga ni BBM, wala tayong magagawa. Wala kasi. Wala. Tapos, itong mga dito, hinahanap si BP Sara. Nasaan daw si BP Sara? Buti ba daw si Lenny? Namimigay. Namimigay daw. Eh di, style yan ni Lenny. Si BP Sara, iba ang style eh. Ito ang style ni BP Sara para makita nyo ha. Yan. Yan ang OVP. Nakita nyo ba si BP Sara nagpa-epal-epal dyan? Bakit siya magpapa-epal-epal kung ang tawag dito, magandang pag-manage, maganda ang deliberations, maganda ang pag-distribute. Kailangan ba talaga niyang mag-distribute ng mga bigas, ng mga food packs para sabihin galing sa kanya? Hindi ganoon si BP Sara, hindi siya ganoon ka-epal. Nasasakay ng baruto, ng bangka, parang sabihin galing sa akin yan. Diba? Inahanap si BP Sara. Ay nako, huwag niyong hanapin si BP Sara. Ang hanapin niyo ang presidente natin. Nasaan si Bongbong Marcos? Kulang nga ang budget natin. Huwag niyong hanapin ang OVP. Huwag niyong hanapin si BP Sara. Hindi magpapahanap yon. Ang hanapin niyo ang flood control project na bilyones perang ginasta dyan. Pera ng taong bayan yan. Yun ang katotohanan. Bakit si BP Sara ba ang gumasta sa flood control project dyan para hanapin nyo? Hindi. Nandiyan ang OVP para tumulong at magbigay ng pangangailangan sa mga nasalanta at apektado sa baha. Yan ang katotohanan na pilit nyong tinatakpan ng maling impormasyon tungkol sa OVP na si BP Sara nag-party daw, nagsayaw sa TikTok, o matinang kasal. Anong gusto niyo? Ewan ko. Hanapin niyo ang presidente. Sabi nga ni BP Sara. Ay, ewan ko. Totoo nga ang sinasabi ni BP Sara. Maling presidente ang nakaupo ngayon. Yan ha. Nakita nyo na ha. Ganon ang OVP. So, ano ang inyong komento dyan? Sabi ng iba, nako, nagpapasikat lang yan si Sara. Pasensya na kasi BP Sara, hindi mahilig magpasikat. Hindi mahilig magpasikat si BP Sara. Diba? Hindi katulad ng iba dyan na tawag dito, na pati pangalan ng kanilang, pati pangalan ng kanilang party list ay nilalagay. Ito tingnan nyo. Yan. Ang tawag dyan. Sikat yan eh. Kung talagang tutulong ka, no need to put your name of the party list. Kasi we're thinking about how to help the people. Yan. Nako. Gusto niyo bang makita kay VP Sara? Wait for a while ha. Ito kang VP Sara. Para makita niyo naman. Para fair naman yung labanan ka VP. Bakit ito kay VP Sara? Para kita yun naman. Sabi niya naman, ito yung kang VP Sara. Tingnan nyo. Nasa mukha ni VP Sara? Wala. Yan. Diyos, lahat ng ito sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Meron ba? Yan Epal ba to? Hindi. Bakit? Si BP Sara nandyan para picturean? Hindi naman. Ang tawag dyan, hindi epal. Ay, nako.
So, yun na kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news nating pag-uusapan na kung kailan kaya ang investigasyon ni Senator Joel Villanueva tungkol sa 61 billion flood control project sa Bicol Region. Pangalawa sa may pinakamalaki na budget ng flood control project. Pero sabi ni Zaldico, sila ang may pinakamaliit. Ano ba ang totoo? Doon tayo sa DPWH na nagbigay ng, ng data. Doon tayo mag-stick in. Diba? So yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next.